Si Takuya ay isang pangit na talunan na binubuli dahil sa pagiging isang masugid na otaku. Gayunpaman, nang malaman ng pinakamagagandang babae sa paaralan na mahilig siya sa kakaibang anime, nahuhumaling sila sa kanya at gumagawa ng kung ano-anong paraan para makuha siya. Nagsimula ang lahat isang araw nang ang pangit at walang kasintahan na si Takuya ay nakaupo sa kanyang klase, nagbubunyi kung paano siya naiiba sa lahat ng karaniwan sa paaralan dahil isa siyang otaku na mahilig sa anime na may mga munting karakter na hindi sumusunod sa patakaran. Habang hinahangaan ni Takuya ang kanyang pambura na may disenyo ng paborito niyang anime, isang palaban na babae na nagngangalang Ketoko ang bigla itong inagaw mula sa kanyang kamay at tinanong siya kung bakit ang kanyang mukhang katawa-tawa ang pambura, habang ipinapakita niya ito sa kaibigan niyang si Amane. Nang marinig ito, nagalit si Takuya at inisip na silang dalawa ay mga popular na babaeng sadyang hindi marunong rumespeto sa tulad niyang otaku. Sa gulat ni Takuya, narinig niya si Amane na excited na sinasabi kay Ketoko na ang pambura ay may tema ng Glittermon, isang popular na anime na gustong-gusto panoorin ng kapatid niya. Gayunpaman, matapos mapansin ang labis na reaksyon ni Amane, nagtaka si Takuya kung nanunood ba ng anime si Amane, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung otaku ba siya tulad niya. Bigla na lang, nasukol si Takuya sa dingding, habang sinasabi ni Amane na siya'y hindi isang nakakadiring otaku. Hindi siya pinaniniwalaan, ibinida ni Takuya ang isang keychain na may tema ng anime sa harap niya, na agad siyang kinatuwaan at inihayag niya na matagal na niyang hinahanap sa lahat ng dako ang keychain na ito. Nang makita ang masayang mukha ni Amane, sinabi ni Takuya sa kanya na panatilihin ang keychain, at kahit sobrang tuwang-tuwa si Amane, sinabi pa rin niya kay Takuya na ang keychain ay para sa kanyang kapatid, na nagpataranta kay Takuya dahil hindi niya inakala na ganoon ka-cute si Amane. Kinabukasan, humiram muli si Ketoko ng pambura ni Takuya, ngunit sa halip na mainis sa pagkakataong ito, pinahahalagahan ni Takuya kung paano si Ketoko hindi siya niloloko dahil otaku siya. Samantala, tiningnan ni Ketoko ang bago niyang pambura at nakilala ang karakter mula sa Glittermon na nagpatuwa kay Takuya. Pagkatapos, ibinunyag niya na pinahiram siya ni Amane ng manga kaya nagpuyat siya buong gabi sa pagbabasa nito, at lubos itong nagpasaya kay Takuya kaya nagsimula siyang magsalita ng walang tigil tungkol sa anime, hanggang sa napagtanto niya na baka nadidiri na si Ketoko sa kanya. Ngunit, sa kanyang pagtataka, sinabi ni Ketoko sa kanya na dahan-dahan lang magsalita dahil nahihirapan siyang makasunod. Ilang sandali pagkatapos, tinanong ni Ketoko si Takuya kung ano ang Minsta account niya, ngunit nag-alinlangan ito, kaya kinuha ni Ketoko ang telepono niya upang hanapin ito mismo. Nang makita ito, nanigas si Takuya sa takot habang inaalala niya kung paano siya binubuli ng mga popular dahil sa kanyang anime-themed na account, ngunit sinabi ni Ketoko sa kanya na sobrang astig niya dahil dedikado siya sa mga bagay na mahal niya. Habang nagulat si Takuya sa reaksyon ni Ketoko, kinabig niya ito para mag-selfie at sinabi sa kanya na i-tag siya sa litrato. Kinagabihan, pinanood ni Takuya ang isa sa kanyang paboritong kontrabida, si Patch, na namatay sa anime, at dahil dito, nalungkot siya kinabukasan. Habang gusto niyang ibahagi ang kanyang kalungkutan sa isang tao, nakita niya si Amane na may namumulang mata at muling napag-isip-isip kung si Amane ay isang die-hard otaku tulad niya. Nang maglaon sa klase, napansin ni Takuya ang isang keychain ng Glittermon sa bag ni Amane, at nang mahuli niya itong nakatingin, nagbanta siya na papahiran siya ng slime kung aakusahan niya itong isang otaku. Sa halip na umatras sa pagkakataong ito, ibinahagi ni Takuya sa kanya kung gaano siya kalungkot sa pagkamatay ni Patch, na nagpahina kay Amane, kaya ibinulong niya sa tenga ni Takuya na nalungkot din siya sa pagkamatay nito. Noon din, dumating si Ketoko at tinanong si Amane kung dine date niya si Takuya, na naging dahilan ng kanyang labis na pagkabigla, habang samantala, nakaupo si Takuya sa kanyang upuan na parang isang nag-init na Samsung telepono. Nang maglaon sa araw na yun, napagtanto ni Takuya na nakalimutan niya ang kanyang libro sa bahay at nagpapanik dahil ang kanyang sensei ay isang retiradong boss ng Yakuza, kaya para iligtas ang sarili, kumuha siya ng libro sa matematika at nagpanggap na nagbabasa mula rito hanggang sa lumingon si Ketoko at nahuli siyang sa akto. Lalo pang nagpapanik si Takuya habang iniisip niya na sasabihin ni Ketoko sa lahat ang tungkol sa kanyang panloloko, ngunit sa kanyang pagkagulat, inanunsyo niya sa harap ng klase na nakalimutan niya ang kanyang libro kaya hihiram siya kay Takuya. Sa pagkakataong yun,
Ibinigay ni Ketoko ang kanyang libro kay Takuya at sinabi sa kanya na ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa lahat ng oras na pinayagan siya. Hiramin ang pambura niya. Pagkatapos ng klase, napapalibutan sina Ketoko at Amane ng iba pang popular na mga pasaway, at nang makita niya ito, napagtanto ni Takuya na ang isang introvert na otaku na tulad niya ay hindi kailanman magiging bahagi ng mundo ni Ketoko at Amane. Para gaman ang loob niya, pumunta siya sa pinakamalapit na tindahan ng anime upang kumuha ng bagong labas na merchandise ng Glittermon, at sa di inaasahan, naroon na sina Amane at Ketoko. Kahit na gustong mamili ni Takuya kasama sila, kinumbinsi niya ang sarili na hindi bagay ang mga astig at mga weeb at tatalikod na sana para umalis nang hawakan siya ng mga babae, iniimbitahan siyang mamili kasama sila. Pagkatapos kunin ang mga mystery boxes, Takuya, Amane, at Koei Teiko ang sabay-sabay na nagbukas ng mga kahon ng figuran, at sa unang pagkakataon, naisip ni Takuya na ang mga kontrabida ay maaaring maging mabait sa mga marumi, mabahong otaku na tulad niya. Kinabukasan, masayang sinabi ni Koei Toko kay Takuya na natapos na niya ang unang arc ng Glittermon. Saktong noon, dumating si Amane at sinabi kay Ketoko na mag-binge-watch ng anime hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Dahil ito ang pinaka-otaku na bagay na narinig ni Takuya, akmang titingnan niya si Amane hanggang sa galit na sinabi niya rito na kanya. Kapatid na babae na mahilig sa anime. Sa kabila ng pagkaalam sa katotohanan, nananahimik si Takuya dahil naging maganda ang ilang araw ng pagbabahagi ng mga bagay-bagay tungkol sa Glittermon kasama ang pinakasikat na mga babae sa eskwelahan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ketoko na maaari niyang ipahiram ang Blu-ray para sa Glittermon, ngunit bilang kapalit, tinanong ni Ketoko kung maaari niyang panoorin ang anime sa bahay niya. Habang napatulala si Takuya sa gulat, sinabi ni Amane kay Ketoko na bibiyakin niya si Virgin Chan dito sa mga ligaw na ideyang yan. Sa pagbalik sa katinoan, sinabi ni Takuya kay Ketoko na magulo ang kanyang bahay, at agad siyang inakusahan nito na may mga malaswang body pillow ng lawless. Pawis na pawis, inihayag ni Takuya na ang kanyang kwarto ay puno ng sining ng Glittermon, na pumukaw sa interes ni Amane, kaya ipinahayag niya na pupunta sila sa lugar ni Virgin Chan. Habang nagsisimulang matarante si Takuya, nagmakaawa si Amane sa kanya na turuan siya kung paano gumawa ng sining ng Glittermon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga babae sa lugar ni Takuya at nagsimula siyang pol-anan ng tanong tungkol sa kanyang mga drawing ng kultura, na nagpataranta pa lalo sa kanya. Habang sinusuri nila ang kanyang kwarto, napagtanto ni Takuya na kahit isa siyang talunan, may dalawa siyang magagandang babae sa kanyang kwarto, isang bagay na pangarap lamang ninyo, mga gunner. Tungkol, pagkatapos ay kinuha niya ang mga CD at sasabihan na sana ang mga babae na umuwi nang biglang yakapin siya ni Ketoko mula sa likod, na naging dahilan ng pagbagsak niya sa kanyang tuhod. Sinabi naman ni Ketoko kay Takuya na gusto niyang panoorin ang anime sa kanila. Ngunit ayaw ni Takuya dahil natatakot siyang mag-fangirl sa harap ng dalawang spicy mamacites. Pagkatapos, dahil sa pagtataka, tinanong ni Ketoko si Takuya kung siya ba ang uri ng fan na may light sticks, ngunit nang sabihin niya na hindi siya ganoon ka-fanatic sa anime, nasaktan si Amane dahil mahilig siyang gumawa ng posters para ipagbunyi ang kanyang paboritong karakter. Nang marinig ito, nasasabik si Ketoko at sinabi sa dalawang otaku na gusto niyang maranasan ang buong karanasan sa anime. Nagkatinginan sina Amane at Takuya, sumang-ayon na bigyan si Ketoko ng pinakamagandang karanasan bilang otaku sa kanyang buhay. Matapos ayusin ang ambience, inilagay ni Takuya ang CD, at nang magsimulang mag-play ang anime, silang dalawa ni Amane ay nagsimulang umiyak sa sobrang tuwa habang nag-e-enjoy si Ketoko sa pagkakita ng kanilang labis na reaksyon. Sa kalagitnaan, naabot ng kaligayahan ni Takuya ang rurok nito dahil hindi niya inasahan na ganoon pala siya kasaya. Sa pagkakataong yun, hinawakan ni Amane si Takuya upang maghanda para sa isang mahalagang eksena, na naging sanhi ng ang kanyang puso na magdoki-doki. Pagkatapos, sa isang iglap, nagkatinginan si Amane at Takuya, at nang makaahon sila sa pagkakatulala, narinig nila si Ketoko na kinukunan sila ng litrato. Agad na sinugod ni Amane si Ketoko dahil ayaw niyang makita siyang nakaupo sa tabi ni Takuya. Pagkatapos ng screening session, sinabi ni Amane kay Takuya na ibigay ang kanyang Minsta account dahil gusto niyang makita ang mga drawing niya ng Glittermon. Habang kinakabahan si Takuya na inabot ang telepono sa kanya, nagulat si Amane, tinatanong siya kung ang username niya ay Daddy Otaku.
Nagtatakang tinanong ni Ketoko si Amane kung sikat ba si Takuya. Ngunit mabilis niyang sinabi kay Ketoko na halos 50 lang ang kanyang mga tagasunod, at doon buong pagmamalaking inihayag ni Amane na isa siya sa kanyang mga tagasunod. Habang nagulat si Takuya, sinabi ni Amane sa kanya na desperado siyang naghahanap ng sining ng Glittermon, at doon niya natagpuan ang kanyang account. Habang pinag-uusapan nila ang ibang artista, tiningnan sila ni Ketoko at sinabing para silang perpektong magkasintahang mahilig sa marijuana. Matapos magbitiw ng masasakit na salita laban kay Ketoko at sa namayapang lola nito, hiniling ni Amane kay Takuya na turuan siyang mag-drawing. Pumayag siya at tinuruan siya ng mga pangunahing kaalaman, ngunit sa sandaling makita niya si Ketoko na nakahiga sa kanyang kama, tila nagtatalon sa tuwa ang kanyang pagkalalaki sa matinding pagkasabik. Isinantabi ang kanyang mga sibilisadong iniisip, humingi ng paumanhin si Takuya kay Ketoko dahil hindi niya ito napagtuunan ng pansin, ngunit siniguro niya rito na sanay na siyang baliwalain ng mga lalaking may gusto kay Amane. Idinagdag naman ni Amane na siya rin ay nalalagay lang sa background ng mga lalaking may gusto kay Ketoko. Sa mga sandaling yon, isang mapaglarong ideya ang biglang pumasok sa isip ni Ketoko, at tinanong niya si Takuya kung sino ang mas gusto niya, siya ba o si Amane. Lumunok sa takot, dinampot ni Takuya ang Glittermon manga at sinabing mas gusto niya ang mga 2D na babae, na nagpatawa kina Amane at Ketoko. Nang oras na para umuwi, pinasalamatan ng mga babae si Takuya sa pagpapakita sila ng magandang oras, at bilang tugon, yumuko siya sa harapan nila at sinabing labis din siyang naglibang. Nang makita ito, sinabi ni Ketoko kay Takuya na maging kalma daw dahil magkakaibigan naman sila. Nang gabing yun sa kanyang kwarto, nanaig ang kakaibang pagkatao ni Takuya, at nagsimula siyang makita sina Amane at Ketoko sa bawat sulok ng kanyang kwarto. Kaya, dahil sa matinding pagkadismaya, nagpuyat siya buong gabi at pumasok sa eskwela na parang manggang sinipsip. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Takuya kay Amane na umalis na si Ketoko, at habang nalulungkot si Amane tungkol dito, sinamantala ni Takuya ang pagkakataong ito upang tanungin si Amane tungkol sa kanyang otaku account. Agad namang nakuha ni Amane. Nagtatanggol tungkol dito at sinabing ang account ay sa nakababata niyang kapatid na babae, kaya sinabi ni Takuya sa kanya na kung siya ay isang tunay na otaku, sana ay nakapag-stream sila ng mga bagong episode ng Glittermon ng magkasama. Nang marinig ito, mabilis na sumuko si Amane at sinabi kay Takuya ang kanyang username. Sa weekend, magkasamang nag-stream ng anime ang dalawa, at pagdating ng Lunes, nakita ni Takuya si Amane sa pasilyo, nag-aasal na parang isang tipikal na sikat na pasaway. Nang magtaka siya kung babalik ba si Amane sa pag-iignore sa kanya, nilapitan siya ni Amane at sinabing napakasaya niya kahapon. Nang gabing yon, lumabas si Takuya. Namimili ng makasalubong niya si Ketoko na mukhang magulo ang itsura ng walang makeup. Sinabi niya kay Takuya na kung sasabihin ito sa kahit sino kung paano siya tingnan ng walang makeup, maghihiganti siya tulad ng mangkukulam mula sa dandedan. Kinabukasan sa eskwelahan, nalungkot si Ketoko matapos malaman na magkaibigan na pala sina Takuya at Amane sa Minsta, kaya pinilit niya si Takuya na i-add din siya. Nang gabing yun, nagulantang si Takuya nang makatanggap siya ng dalawang magkaibang imbitasyon sa paggala mula kina Amane at Koui Toko. Matapos magpanik ng kaunti, nagtaka si Takuya kung isa itong biro, bago niya napagtanto na seryoso ang mga babae. Tulad ng iyong humuhupang hairline. Kaya kinabukasan, inimbitahan ni Takuya sina Amane at Ketoko para mag-group hangout dahil hindi siya makatanggi. Dito, sinabi ni Ketoko kay Takuya na isa siyang mapalad na lalaki dahil makakasama niya si Amane, dahil kadalasan ay hindi ito mahilig na kasama ang mga lalaki. Samantala, nagsimula ng magpakita ng error 404 ang utak ni Takuya dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kaganda ang mga babae. Pagkatapos, bigla na lang inanunsyo ni Ketoko ang isang dating event at sinabi kay Amane na makipag-date kay Takuya sa loob ng 1 oras. Pansamantala, maghihintay siya hanggang sa wakas ay turn na niya upang dilaan ang lollipop ni Takuya. Ilang sandali pagkaraan, pinasalamatan ni Amane si Takuya sa pagsama sa kanya sa anime shop habang si Takuya naman ay lumilinggalinga, na pagtatantong nakatitig ang lahat sa kagandahan sa tabi niya. Nang bigla, isang pangit na tao ang lumapit kay Amane at sinubukang hingi ng kanyang numero, ngunit malamig siyang sinabihan nito na lumayo at lumakad palayo. Hinabol siya, tinanong ni Takuya si Amane kung maayos lang ba siya, at humingi siya ng tawad sa pagtakot dito sa kanyang kalamigan.
Tiniyak ni Takuya sa kanya na siya ay talagang astig para sa isang otaku, at habang si Amane ay natutuwa sa papuri, bahagya niya itong sinuntok sa pagtawag sa kanya ng otaku. Ilang minuto pagkaraan, dumating sila sa langit para sa mga weeb kung saan isang matabang tao ang tumingin sa kanila at naisip na sana ay may ganito rin siyang kasamang kaakit-akit na babae. Pagkatapos makuha ang gusto niya, dinala ni Amane si Takuya sa isang cafe kung saan niya sinabi rito na magugustuhan ng kapatid niya ang Glittermon magazine. Dahil dito, tinanong ni Takuya si Amane kung anong klaseng tao ang kapatid niya, at nag-aatubili siyang umamin na siya ay nag-iisang anak. Nang magsimulang umiyak si Takuya, iniisip na si Amane ay may espesyal na pangangailangan, nilinaw niya na tinatawag niya ang kapitbahay. Kanyang kapitbahay na maliit na kapatid. Huminga ng maluwag, pagkatapos ay sinabi ni Takuya kay Amane na gusto niyang makilala ang kapatid nito, na nagpaalala kay Amane na isipin na sinisikap niyang kumain ng ilang cupcake. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Takuya sa kanya na hindi siya mahilig sa maliliit na shotty at interesado lang siyang makilala ang isa pang tagahanga ng Glittermon. Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Ketoko para sa kanyang date kay Takuya at hinayla siya palayo upang kumuha ng nakakatawang litrato. Matapos maglaro sa mga Snapchat filter, dinala ni Ketoko si Takuya para gawin ang isang nakakatawang sayaw ng magkasintahan, na nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Sa sandaling yon, napansin ni Takuya ang isa pang mga paninda ng Glittermon at nagsimulang magpakita ng matinding paghanga rito, na nagtulak kay Ketoko na tanungin kung may iba pa siyang kinagigiliwan. Habang sasabihin na niya ang tungkol sa kanyang pangalawang paboritong anime, pinigilan siya ni Ketoko at sinabing gusto niyang malaman ang uri ng babaeng nagugustuhan niya. Inamin ni Takuya na hindi pa niya naiisip na magkaroon ng buhay pag-ibig dahil hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang 900 waifu. Bilang ganti, ibinahagi rin ni Ketoko kay Takuya na hindi pa niya kailanman hinanggad ang pag-ibig bago niya ito nakilala. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Takuya ang huling bahagi at bago pa niya hilingin kay Ketoko na ulitin, dumating si Amane. Kinabukasan sa paaralan, si Takuya at si Amane ay muling nag-uusap tungkol sa Glittermon na parang mga weeb sila. Kaya ipinaalala ni Ketoko sa kanila ang nalalapit na midterm exams na bigla namang ikinalungkot nila. Lumabas na, parehong may masamang marka sina Amane at Takuya, habang si Ketoko naman ay isa sa mga estudyanteng nakakakuha ng pinakamataas na marka sa eskwelahan. Biglang naawa si Ketoko sa kanyang mga kaibigan, kaya nagpasya siyang bigyan sila ng libreng sesyon ng pagtuturo. Matapos ang ilang oras, sinabi niya kina Amane at Takuya na kailangan na niyang umuwi dahil siya ang naka-duty sa pagluluto. Ngunit bago umalis, binalaan niya sila na huwag pag-usapan ang Glittermon habang wala siya. Ang sandali, umalis si Ketoko, nagsimulang magkwentuhan ng mahaba sina Amane at Takuya tungkol kay Glittermon at nagdesisyon pang ang magpalitan ng mga drawing ng mga karakter. Kalaunan, oras na para umuwi kaya sabay silang naglakad pa uwi nang biglang, sinabihan ni Amane si Takuya na pumunta sa kanila. Ilang segundo lang ang nakalipas, nakita ni Takuya ang sarili niya sa kwarto ng isang babae sa unang pagkakataon na siyang nagpakaba sa kanya ng kaunti. Napansin nito, sinabihan ni Amane si Takuya na huwag gawing awkward ang sitwasyon at mabilis siyang humingi ng tawad, inilalahad na hindi siya sanay sa ganoong mga bagay. Pagkatapos, hiniling ni Takuya kay Amane na ipakita ang kanyang Glittermon merch at habang ipinapakita niya sa kanya ang isang ultra-rare figurine, sinabi niya kay Takuya na baliw ang kapatid niya sa mga gamit ng Glittermon. Sa sandaling yon, isang babae ang lumitaw at inakusahan si Amane ng pagsisinungaling, na sinabing siya ang nagpipilit sa kanya na manood ng Glittermon. Dahil sa hiya, ipinakilala ni Amane si Takuya kay Sayo na muling nilinaw na tumigil na siyang manood ng Glittermon noong lumabas ang kanyang mga ngipin. Kapwa labis na nasaktan sina Takuya at Amane dahil dito, kaya sinubukan ni Takuya na baguhin ang usapan sa pagtatanong kay Sayo kung ano ang kinagigiliwan niya ngayon, kung kailan ibinunyag niya na gusto niya ang shogi at Game of Thrones, na mas lalong nagpalala sa pakiramdam ni Takuya at Amane dahil sa pagkakaroon ng hanggal na panlasa. Pagkatapos, tinanong ni Sayo si Takuya kung siya ang taga-supply ng longganisa ni Amane at mabilis na sinabi ni Amane sa kanyang kapatid na kaklase lang si Takuya. Gayunpaman, hindi naniniwala si Sayo dahil kung hindi gusto ni Amane si Takuya, hindi ito papayag ang makapasok sa kanyang silid. Dahil sa inis sa diretsong pagiging tapat ni Sayo, itinulak ni Amane si Sayo na magluto ng hapunan para sa lahat at nang sa wakas ay mag-isa na lang sila ni Takuya,
niyaya niya ito sa isang labanan sa sining. Kung mananalo siya, maaari siyang magdikta ng anumang naisin sa kanya at kung siya naman ang mananalo, maaari rin siyang magdikta ng anumang naisin dito. Alam niyang ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay, sinabi ni Takuya kay Amane na gusto niya ang ultra-rare na figurin nito at pumayag naman siya. Pagkaraan ng ilang sandali, malaki ang pagkatalo ni Amane sa laro at humiling kay Takuya na basta na lang ipagpalit ang kanyang sarili sa halip na kunin ang kanyang premyong figurin. Noon din, binuksan ni Sayo ng padabog ang pinto at pinagalitan si Amane sa pagpapalit ng kanyang sarili para sa isang walang kwentang manyika. Pagdating ng oras ng pag-uwi, pinasalamatan ni Sayo si Takuya sa pag-aalaga kay Amane, isiniwalat na ito ang unang beses na nagdala siya ng kaibigan sa bahay. Ilang araw pagkatapos ng kanilang midterm exams, nalaman ni Amane na siya ay bumagsak habang si Takuya naman ay halos pumasa lang. Sinamantala ang pagkakataong ito, sinabi ni Ketoko kay Takuya na mag-date sila dahil may ipit si Amane sa remedial classes. Kaya, pagkatapos ng klase, pumunta sina Takuya at Ketoko sa sinihan kung saan kinumbinsi ni Takuya si Ketoko na manood ng pelikulang Zombies vs. Sharks na napakapangit kaya naman. Kalaunan ay nagsikap si Takuya at nanalo ng 2 mystery box para kay Ketoko sa crane machine. Dahil dito, kinilig si Ketoko, kaya hinayla niya si Takuya sa isang photo booth kung saan sila nagpakuha ng litrato. Pagkatapos ay sinabi ni Takuya kay Ketoko na salamat sa kanya, mas naging komportable na siya sa ibang tao. Samantala, nanunood si Amane ng pelikulang romansa at nagtataka kung nagkakaroon ng mga pribadong sandali sina Takuya at Ketoko sa madilim na sinihan. Kaya kinabukasan, wala siyang pasensyang nagtanong sa kanila kung anong pelikula ang pinanood nila sa kanilang date. Matapos malaman na nanood sila ng kung anong walang kwentang pelikula na tinatawag na Zombies vs. Sharks, nakahinga si Amane ng maluwag hanggang sa casual na binanggit ni Ketoko na nagpunta sila sa photo booth kasama si Takuya. Halos masuka si Amane sa kalungkutan, ngunit nang tiningnan niya ang hanggal na litrato ay napagtanto niya na walang ginawang kahit anong pang magkasintahan sina Takuya at Ketoko. Saka naman, isang litrato ang nahulog mula sa diary ni Ketoko, at habang dinudukot ito ni Takuya para pulutin, nabigla siya nang makita si Ketoko kasama ang ibang lalaki. Nagulat, hinarap ni Takuya si Ketoko tungkol sa litrato, ngunit mabilis itong gumawa ng palusot at nagmadaling pumunta sa palikuran, na lalong nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Nang makita ang litrato, nagtaka si Amane kung ang lalaki ay sugar daddy ni Ketoko, na lalong nagpalungkot kay Takuya dahil inaangkin na niya si Ketoko. Kaya, sinabi niya kay Amane na siguradong may problema si Ketoko kaya kumukuha siya ng suporta mula sa mas matandang lalaki at bilang mga kaibigan, dapat nila itong tulungan. Sumasang-ayon sa kanya, gumawa si Amane ng ilang karatula ng suporta para kay Ketoko na pinapanood ito mula sa malayo at napabuntong hininga lang sa pagkadismaya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang lalaking nakita nila ay ang kanyang nakatatandang kapatid, at agad na napabuntong hininga ng may kaginhawaan sina Amane at Takuya. Samantala, kakaiba ang pakiramdam ni Ketoko dahil ang kanyang mga magulang ay matagal nang nagsasama at dahil doon ay mayroon siyang 6 na kapatid. Nang oras na yun, tinawag si Amane para linisin ang palikuran, at habang papalabas siya, sinabihan niya si Ketoko na lumapit sa kanya kung sakaling magkaproblema. Nang sa wakas ay makasama niya si Takuya ng mag-isa, sinabi ni Ketoko sa kanya na gusto niyang bumigay siya dahil sa pag-aalala niya rito. Nang maglaon sa araw na yun, inanunsyo ng guro sa sports ang isang paligsahan sa ball sports at sa kamalasan ni Takuya at Ketoko, pareho silang napunta sa iisang koponan. Habang nalulungkot sila sa pagiging hindi mahusay sa sports, nilapitan ni Amane si Takuya at sinabi sa kanyang panoorin siya bukas sa torneo ng basketball ng mga babae. Sa araw ng kaganapan, nagulat si Takuya na makita ang lahat na nag-cheer kay Amane habang parang si LeBron James na nilalamon niya ang buong court. Napag-alaman, halos makapasok si Amane sa pambansang koponan at nakakuha ng palayaw na iron face dahil sa hindi niya pagngiti sa buong laro. Sa sandaling yon, nagpalakpak si Takuya para kay Amane at binigyan siya nito ng napakagandang ngiti, na ikinagulat ng lahat pati na ni Takuya. Samantala, ibinuhos ni Amane ang sarili sa laban dahil gusto niyang ipakita kay Takuya na hindi siya mas mababa kay Ketoko. Matapos ang epikong tagumpay ni Amane, tiningnan ni Takuya ang laro ni Ketoko sa ping-pong at gaya ng inaasahan, napakasama ng kanyang paglalaro.
Sa kabila nito, nakita ni Takuya na sinusuportahan ng lahat ng mga lalaki si Ketoko at mabilis niyang nalaman na ito ay dahil sa malalaking bola ni Ketoko. Kalaunan, oras na para sa laro ng baseball ni Takuya at ubod siya ng sama sa paglalaro. Sa kabila ng walang kabuluhang pagtatangka ni Takuya, tiniyak ng kanyang mga katim sa kanya na napakagaling ng kanyang ginawa. Maya-maya lang, dumating sina Amane at Ketoko sa field at ang lahat ng mga lalaki ay nabighani sa kanilang kagandahan. Pagkatapos ng laro ng baseball, sinabi ng mga babae kay Takuya tungkol sa isang after party ngunit nag-aatubili siyang pumunta, dahil alam niyang magiging naiiba siya sa sikat na grupo. Kaya nagpaalam siya at ibinunyag na inimbitahan siya ng team sa baseball para magkaraoke kasama nila. Nagbigay ito ng ideya sa mga babae na magkaroon ng sariling karaoke party, kaya iniwan nila ang lahat ng kanilang plano at dumiretso sa karaoke club. Pagkapasok, sinabi ni Takuya kina Amane at Ketoko na ilalabas na niya ang kanyang inner Justin Bieber sa kanila, na nagpasabik sa kanila habang nagtataka sila kung i-unlock ni Takuya ang kanilang plot armors gamit ang kanyang sensual na boses. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Justin Bieber mula sa Lithuania's Got Talent ang tinutukoy ni Takuya. Nang makita ni Takuya ang kanilang mga gulat na mukha, nagsimula siyang magtaka kung papasok na ba siya sa kanilang blacklist hanggang sa tiniyak ng mga babae sa kanya na ang kanyang boses ay sapat na malakas upang gisingin ang isang pasyente sa coma. Pagkatapos ng kanilang jam session, lumabas si Takuya upang punuin muli ang inumin niya at ni Ketoko, ngunit pabalik, nalilito siya kung alin sa mga baso ang kanya. Sakto namang dumating si Ketoko at casual na sumipsip mula sa isa sa mga baso, dahilan para matarante si Takuya tungkol sa pagkakaroon ng didirektang halik. Ngunit si Ketoko ay tumawa at tiniyak kay Takuya na hindi naman yun gaanong kalaking bagay. Ngunit ang totoo, kasing tarantarin niya ito. Nang maglaon pa uwi, inimbitahan ng mga babae si Takuya na makasama sila sa bakasyon ng tag-init, at dahil ito ang unang beses na inimbitahan siya, labis na nasasabik si Takuya. Kaya, makalipas ang ilang araw, silang lahat ay nagtungo sa beach. At lubos na nabigla ang isip ni Takuya nang makita sina Ketoko at Amane na nakasuot ng panglangoy. Isang oras ang nakalipas, sina Amane, Sayo, at Takuya ay magkasamang sumakay sa bus, at halos hindi mapigilan ni Takuya ang kanyang kagalakan, dahil kailanman ay hindi pa siya nagkaroon ng mga kaibigan. Napansin niya pagkatapos na may dalang bagong telepono si Sayo, at tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na nakuha niya yun pagkatapos sumayaw para sa TikTok. Pagdating nila sa dalampasigan, nagulat si Takuya nang makita ang nakatatandang kapatid ni Ketoko, si Genichiro, at napag-isip-isip kung dapat ba siyang magpakita ng mas kaakit-akit at kabataang anyo para dito. Ipinakilala naman sila ni Genichiro sa dalawa pa niyang kapatid na lalaki, sina Habiki at Kakuro. Pagkatapos nyon, dinala ni Ketoko ang mga babae sa changing room, at si Takuya ay naiwan mag-isa kasama si Genichiro, na nagtanong sa kanya kung mayroon ba silang matalik na ugnayan ni Ketoko. Nang sabihin niyang hindi niya kailanman niligawan si Ketoko, nagalit si Genichiro at tinanong siya kung bakit hindi siya nahuhumaling kay Ketoko. Sa kasalukuyan, tinanong ni Ketoko si Takuya kung ano ang tingin niya sa kanilang mga swimsuit, at gusto niyang sabihin sa kanila na siya ay kinikiliti, ngunit tumanggi siyang magsalita dahil kay Genichiro. Habang nagpo-pose si Amane sa dalampasigan, naisip ni Takuya na mukha siyang bumagsak na anghel, at nang si Sayo. Nahuhuli siyang nakatingin, tinanong niya kung iniisip niya si Amane nang walang plot armor nito. Pinagalitan ni Amane si Sayo sa pagiging prangka nito, habang si Ketoko ay napipilitang magtrabaho kasama ang kanyang kapatid kaya tinitingnan niya sina Takuya at Amane nang may malungkot na mga mata. Samantala, nakakuha si Sayo ng ideya, at sinabi niya kina Amane at Takuya na gumawa ng mga karakter ng Glittermon sa buhangin, at susuriin niya ang kanilang mga disenyo gamit ang kanyang kamera. Sa totoo lang, gusto lang niyang kumuha ng romantikong larawan nila para mang-asar kay Amane sa huli. Nang matapos sina Amane at Takuya sa paggawa ng iskultura ng Glittermon, hiniling nila kay Sayo na kunan ito ng larawan. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakuha niya ang gusto niya. Nang marinig ito, nagtaka si Amane kung nangolekta si Sayo ng mga romantikong larawan nila ni Takuya. Kalaunan, habang naglalaro sina Amane at Ketoko sa tubig, inatake si Takuya ng mga water gun ni Habiki at Kakura. Nang makita niyang pinagkakaisahan ng mga kapatid niya ang kawawang si Takuya, dali-daling nilapitan ni Ketoko si Takuya para tingnan, sinabihan siyang paluin ang mga kapatid niya kung masyado siyang inisin.
Gayunpaman, tiniyak ni Takuya sa kanya na kaya niya ang magaspang na paglalaro, na naging dahilan para marealize ni na Habiki at Kakuro na mali sila sa pag-aakalang si Takuya ay isang manyok. Gayunpaman, para lang subukin kung gaano kabait si Takuya, talaga, tinanong siya ng mga lalaki kung pwede siyang ibaon sa buhangin. Sa sandaling pumayag siya, sumama sina Amane at Kitoko sa mga lalaki para lubusang maranasan ni Takuya ang paglibing sa buhangin. Pagkatapos, umalis sina Kakuro at Habiki para maglaro ng volleyball, pero nang aksidenteng matamaan ng bola si Kitoko, diretso siyang nahulog kay Takuya. Namumula, tumakbo si Kitoko patungo kay Amane. Napansin nito, galit na inilagay ni Genichiro ang pala sa tabi ni Takuya at sinabing oras na para mag-ihaw ng karne. Naintindihan ni Takuya ang pahiwatig at hindi nakuha ang salo-salo sa labas, habang ang iba ay nasisiyahan sa karne ni Genichiro. Subalit si Kitoko ay naaawa kay Takuya at nagpas siyang magluto ng buldak para kina Takuya at Amane. Nang mga sandaling yun, nilapitan ni Habiki at Kakuro si Takuya at tinanong kung bakit hindi siya kasama ni Kitoko gayong magkasintahan sila. Mabilis na sinabi ni Kitoko sa kanyang mga kapatid na mali ang kanilang pagkakaintindi, habang idinagdag ni Sayo na kay Amane si Takuya. Ito ang naging sanhi ng pagtatalo sa pagitan ng mga matatandang kulang pa sa hinog, at nagpasya silang mag-away kung kanino ba si Takuya. Sina Amane at Kitoko naman, sa kabilang banda, sinusubukang sabihin sa kanilang mga kapatid na si Takuya ay kaibigan lang, pero halata namang hindi nila siya pinapansin. Pagkatapos, sinabi ng mga lalaki kay Sayo kung paano pumunta si Takuya sa photo booth kasama si Kitoko, at bilang ganti, sinabi niya sa kanila na may ginagawang kalokohan si Takuya kay Amane sa bahay nito. Nang mapagtanto nilang talo sila, nagpasya sina Habiki at Kakuro na i-boycott na lang si Sayo at maglaro mag-isa, na nagpaiwan sa kanya na malungkot. Nang sasabihin na sana ni Kitoko ang isang bagay kay Sayo, sinabi ni Takuya sa kanya na sumama sa kanya para bumili ng ice cream. Matapos ang pagbili, nagpasya sina Takuya at Sayo na maglakad ng magkasama, kung saan ibinahagi niya kay Sayo na wala pa siyang naging kaibigan. Noon, kaya excited siya para sa beach trip na ito, dahil gusto niyang makasama ang lahat sa isang araw na puno ng kasiyahan. Agad na intindihan ni Sayo ang gustong sabihin ni Takuya sa kanya, kaya kinuha niya ang mga ice cream mula sa kanya at dali-dali siyang lumapit sa mga lalaki para humingi ng tawad. Nang maayos na ang lahat, sa wakas ay nagkaroon din si Takuya ng isang di malilimutang beach trip. Habang nagpapahinga siya, nilapitan siya ni Genichiro, tinatanong kung sino ang plano niyang piliin, si Amane o si Kitoko. Nagulantang sa tanong, sumagot si Takuya na platonic lang ang lahat sa kanila, kaya sinabi sa kanya ni Genichiro na ayaw niya. Ang kanyang kapatid at ang kanyang matalik na kaibigan na sinasaktan ng kahit sinong lalaki. Dahil parehong mahalaga kay Takuya sina Amane at Kitoko, sinisiguro niya kay Genichiro na hindi niya hahayaang saktan ng sinumang lalaki ang mga babae, kasama na rin siya. Nagulat si Genichiro at nagtaka kung saan nakuha ni Takuya ang tapang, ngunit humingi ng tawad si Takuya kay Genichiro dahil sa pagiging padalos-dalos. Sa wakas, oras na para umalis at habang nasa changing room sina Sayo at Amane, nagpasya si Takuya na magpalipas ng oras kasama si Kitoko. Pagkatapos ay ibinunyag niya na bibisitahin niya ang kanyang lola para sa Oban Festival, kaya hindi siya makakasama sa kanya. At si Amane para sa susunod nilang plano. Habang sinasabi ni Takuya sa kanya na magsaya, iniisip ni Kitoko na masaya si Takuya na makasama si Amane ng mag-isa. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi sa kanya na mas masaya siya kapag kasama niya silang dalawa. Habang papalubog ang araw sa likuran, nagkatinginan sina Amane at Kitoko nang may pagmamahalan sa kanilang mga mata, ngunit dumating si Genichiro at sinira ang sandali. Kalaunan sa loob ng bus, nakatulog si Sayo na nakasandal kay Takuya at sinabi ng isang babae kay Amane na ang kanilang anak ay mukhang cute. Bahagyang namumula, lumingon si Amane para tanungin si Takuya kung para silang mag-asawa, ngunit nang makita niya. Habang siya'y natutulog, nagpasya siyang sumandal sa kanya at magkunwaring magkasintahan sila. Makalipas ang ilang araw, nasa bahay si Takuya at sinusubukang tapusin ang kanyang takdang aralin nang makatanggap siya ng text mula kay Amane. Ilang sandali lang pagkatapos nito, lumitaw siya sa isang bulwagan ng kasal at tinanong si Amane kung bakit siya nito tinawagan doon. Pagkatapos ay inihayag niya na gusto ng kanyang ina na mag-model siya kasama ng isang lalaki.
Sa sandaling malaman ni Takuya na gusto ni Amane na mag-model siya kasama nito, nagulantang siya at handa nang tumakas, nang sabihin ni Amane sa kanya na siya lang ang tanging lalaki na sapat niyang pinagkakatiwalaan para gawin ito. Bagamat alam ni Takuya na emosyonal siyang pinipilit ni Amane, pumayag siyang maging minamanipula ng isang magandang babae. Sa sandaling yun, lumitaw ang ina ni Amane, si Tamaki, at si Takuya ay labis na namangha sa kagandahan ng ina. Habang nag-uusap sina Tamaki at Amane, napansin ni Takuya na ang ugali ni Tamaki ay kahawig ng kay Ketoko, at yun ang dahilan kung bakit matalik na magkaibigan sina Amane at ang babaeng may kulay ginto ang buhok. Nang maglaon sa loob, dinala ni Tamaki si Amane sa dressing room at umamin sa kanya na mukhang isang geek si Takuya na makapagbibigay sa kanya ng napakayamang buhay. Bilang tugon, sinabihan ni Amane ang kanyang ina na tigilan na, dahil mas gusto ni Takuya ang mas nagniningning kaysa sa kanya. Nang malaman na magkaibigan lang sila, nakahinga ng maluwag si Tamaki dahil inakala niya na ang pagbibihis kay Amane ng pangkasal ay makapagpapabagal sa kasal nito. Gayunpaman, sinabi pa rin niya kay Amane na agad mahuhulog si Takuya sa kanya sa sandaling makita siya nitong nakasuot ng pangkasal. Sa labas, nakabihis na si Takuya, naghihintay kay Amane na dumating na mukhang abot-abot ang kaba. Nang oras na para sa photoshoot, sinabihan sila ni Tamaki na maghawak kamay, at ang dalawang talunan ay nagsimulang kumilos na parang nasa love on spectrum. Sa pagtingin sa kanilang nakakadismayang estado, si Tamaki, nagpasya siyang ilabas ang mga nakakahiyang larawan ni Amane para gamaan ang kapaligiran. Ang kanyang plano ay gumana na parang mahika, habang sina Amane at Takuya ay humagalpak ng tawa na nagpahintulot sa kanila na makapag-relax sa photoshoot. Nang makita ang kanyang anak na masaya, naalala ni Tamaki ang mga araw kung kailan halos hindi ngumiti si Amane at nabansagan bilang ang Iron Face Girl. Para gantimpalaan si Takuya sa kanyang mahusay na trabaho, ipinapakita ni Tamaki sa kanya ang isang larawan ni Amane na may malaking bula ng sipon na lumalabas sa ilong niya. Makalipas ang ilang araw, si Takuya ay bumibili ng inumin mula sa isang vending machine nang makita siya ni Ketoko at hinayla siya sa loob ng convenience store para sa mga diskwentong inumin. Pagkatapos, habang kumukuha ng inumin, casual na tinanong ni Ketoko si Takuya kung anong uri ng mga kalokohan ang ginawa niya kasama si Amane sa kwarto nito. Kahit sinabi ni Takuya kay Ketoko na nakasama lang niya si Amane, nanatili siyang selosa at inimbitahan si Takuya na pumunta sa bahay niya. Nagulat si Takuya sa biglaang imbitasyon, kaya mabilis na sinabi ni Ketoko sa kanya na namimiss siya ng mga kapatid niya at iyon ang dahilan kung bakit niya gustong pumunta ito. Ngunit pagkatapos sabihin yun, nagbago ang isip ni Ketoko at sinabi kay Takuya na makipag-hangout na lang sa kanya sa mart. Matapos ang isang buong araw ng kasiyahan, umuwi si Takuya at muling nagkagulo ang group chat. Habang inimbitahan siya ng mga babae sa isang pista ng paputok. Makalipas ang ilang araw, nasiyahan ang mga mata ni Takuya sa paningin ni Ketoko at Amane na nakasuot ng yukata. Sa kasamaang palad, mabilis na naging magulo ang sandali nang magsimulang mag-away ang mga babae kung sino ang makakahawak sa kamay ni Takuya, kaya't inihayag ni Ketoko na dapat silang lahat ay maghawak kamay. Pagkatapos nyon, nasiyahan silang lahat sa pista habang sinusubukan nila ang iba't ibang pwesto. Noon din, nagpaalam si Amane upang gumamit ng palikuran, na nagbigay kay Ketoko ng pagkakataon na magplano kasama si Virgin Con. Kaya, dinala niya si Takuya sa isang liblib na lugar upang panuorin ang mga paputok kasama siya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang lumuluha si Takuya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nalulungkot lang siya dahil matatapos na ang bakasyon sa tag-araw, kaya pinatahan siya ni Ketoko sa pagsasabing marami pa silang magagandang sandali na magkakasama. Samantala, nakasalubong ni Amane ang kanyang mga dating kaibigan, na nagsabing mas magiliw na siya kaysa dati. Habang nagpapailaw ang mga paputok sa kalangitan, tiningnan ni Ketoko si Takuya at naramdaman niyang mas mabilis ang tibok ng puso niya kaysa karaniwan, kaya nang hindi nag-iisip, sinabi niya kay Takuya na may gusto siya rito. Samantala, pinanood sila ni Amane mula sa malayo, habang nagulantang si Takuya at tinanong si Ketoko na ipaliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa puntong yun, bumalik sa katinoan si Ketoko, kaya sinabi niya kay Takuya na gusto niya ito bilang kaibigan. Masayang-masaya si Takuya na marinig ito, kaya sinabi niya kay Ketoko na gusto rin niya ito bilang kaibigan. Sa sandaling yun, dumating si Amane at matapos malaman ang nangyari,
Tahimik niyang tinanong si Ketoko kung gusto nga ba niya si Takuya bilang kaibigan lang. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Takuya kay Amane na napakagandang marinig na may gusto sa kanya, na medyo ikinasakit ng damdamin niya. Pagkatapos ay iniligtas ni Ketoko ang sitwasyon sa pagsasabi kay Amane na gusto rin niya ito bilang kaibigan, at kalaunan ay sabay silang nagtawanan. Isang araw na lang bago ang susunod na semestre, sa wakas ay dinampot ni Takuya ang kanyang takdang aralin at napagtanto niyang hindi pa niya natatapos ang kalahati nito. Sa kasamaang palad, nahanap ni Amane ang kanyang sarili sa parehong sitwasyon at tinawagan si Ketoko para humingi ng tulong, ngunit sinabi niya rito na abala siya sa pagbabantay sa kanyang mga kapatid. Sa huli, napilitan si Amane na gawin ang lahat ng mag-isa, habang binabantayan siya ni Sayu upang matapos niya ang kanyang takdang aralin sa tamang oras. Kinabukasan, masayang binati ni Ketoko ang kanyang mga kaibigan na nagmistulang matatandang babae matapos tapusin ang lahat ng takdang aralin sa isang gabi. Nang magsimula ang klase, humiram si Ketoko ng stationery kay Takuya ulit at malungkot na sinabi na ito na ang huling beses na makukuha niya ang mga gamit nito, dahil malapit nang magbago ang pwesto ng upuan. Sakto, sinabihan sila ng kanilang guro na lumipat ng upuan at habang lumilipat si Takuya sa kanyang bagong desk, lumingon siya at nakita si Ketoko na napapalibutan ng kanyang mga bagong kadesk. Sa sandaling yun, napagtanto ni Takuya na kung hindi siya umupo sa likod ni Ketoko, hindi sana niya naging kaibigan si Ketoko at si Amane. Sakto namang tumingin si Takuya sa unahan at nakita si Amane, na sinabi sa kanya na siya naman ang kasama niya. Ilang oras pagkaraan, tinanong ni Amane si Takuya na tulungan siya sa classical Japanese at tiningnan siya nito ng may pagkadismaya dahil hindi niya alam ang mga pangunahing kaalaman. Nahihiya, sinabi ni Amane kay Takuya na ginagawa niya ang kanyang makakaya at habang sila'y nag-uusap, ilang bata ang tumingin sa kanila ng may gulat. Pagkatapos ay nagpaalam si Takuya upang gumamit ng palikuran at doon siya pinalibutan ng mga bata upang tanungin kung kaibigan niya si Amane. Nagulat, kinakabahang sinabi ni Takuya sa kanila na ang ilan sa kanyang mga interes ay tumutugma kay Amane at tinanong siya ng mga bata kung siya ay isang kakaibang otaku tulad niya. Narinig ito ni Amane at binigyan niya si Takuya ng malamig na tingin na nagpasingaw sa kanya, kaya sinabi niya sa mga bata na kinausap siya ni Amane dahil ang kapatid niya at siya ay parehong may gusto sa parehong anime. Nasiyahan sa kanyang sagot, binigyan ni Amane si Takuya ng thumbs up habang nawala ng interes sa kanya ang mga lalaki at umalis. Nang maglaon sa araw na yun, naabutan ni Ketoko ang sarili na iniisip ang kanyang munting pagtatapat noong isang araw nang biglang sumulpot si Takuya at ginulat siya ng husto. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ketoko na tulungan siya sa English at pagkatapos niyang turuan siya, casual na sinabi ni Takuya kay Ketoko na sana ay magkatabi pa rin sila ng upuan. Dahil dito ay namula ang blondie, kaya sinabi niya kay Takuya na isa siyang ganap na playboy dahil sa pagpapamula sa kanya. Nang sobra, gayunpaman, iginiit ni Takuya na nalulungkot siya nang wala ito, na lalong nagpapairita kay Ketoko, kaya nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na magpapapula kay Takuya. Maya-maya habang English subject, nakakita si Takuya ng sulat sa kanyang textbook at agad na namula at tumingin kay Kotoko na buong pagmamalaking ipinagyayabang na iniwanan niya ito ng I like you note. Isang buwan pagkaraan, nakaupo si Ketoko sa silya ni Takuya, nakikipag-usap kay Amane nang dumating ang bida ng palabas at hiniling ni Ketoko dito na umupo sa kanyang kondongan. Sa nakita niya, naisip ni Amane na sinusubukan ni Kotoko na sakupin ang lollipop ni Takuya. Ngunit walang sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ketoko na nalalapit na ang taunang festival ng paaralan. Bago pa makapagbigay ng kanyang opinyon si Takuya, dumating ang iba pang sikat na estudyante upang kausapin sina Amane at Ketoko, kaya nagpasya siyang umalis. Habang pinag-uusapan ng lahat ang nalalapit na festival, ibinunyag ng isang babae na sa pagtatapos ng kaganapan, kung isang babae at lalaki ang manunood ng fireworks ng magkasama, magiging magkasintahan sila habang buhay. Nang marinig ito, parehong naisip ni na Amane at Ketoko na yayayain sila ni Takuya na panuorin ang fireworks kasama niya. Kalaunan sa araw na yon, lubos na nasasabik ang kanilang homeroom teacher para sa kaganapan. Dahil umaasa siya sa kagandahan ni na Amane at Ketoko para mas maging di malilimutan ang kaganapan. Pagkatapos ay nagbigay si Ketoko ng sariling ideya at sinabing dapat silang gumawa ng maid cafe, na ikinayak sa tuwa ng lahat ng kanyang mga simps.
Gayunpaman, agad na nagmatigas si Amane at sinabing hindi siya magbibihis, na ikinaiyak sa lungkot ng kanyang mga simps. Napansin ng malungkot na mukha ni Takuya, bumulong si Ketoko sa tainga ni Amane na gustong-gusto ni Takuya na makita siya sa isang maid outfit. Sa huli, pumayag si Amane, ngunit sinabi sa lahat na magbibihis din sila dahil gusto niyang makita si Takuya sa isang cosplay. Kinabukasan, abalang-abala ang lahat sa pagdidisenyo ng kanilang mga kasuotan at isinasaalang-alang ni Amane ang pagsusuot ng kasuotang maid na may temang Glittermon. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na tratuhin siya ng lahat na parang isang nakakadiring otako kung gagawin niya iyon at kinansela ang kanyang plano. Samantala, nakita ni Ketoko ang sarili niya sa gitna ng isang drama ng magkasintahan dahil nginitian siya ng boyfriend ng isang babae na labis na kinaselos ng kasintahan nito. Mabilis na humingi ng paumanhin si Ketoko at nang malakas niyang sabihin na hindi niya maintindihan kung bakit may magseselos sa isang bagay na napakababaw, sinabi ng kanyang mga kaibigan na maiintindihan niya kapag siya ay may crush. Biglang nagkaroon ng karma nang makita ni Ketoko si Takuya na nakikipag-ugnayan sa ibang magandang babae. Nang makita niya itong namumula at labis nang umingiti, nalungkot si Ketoko at pinagsusuntok ito ng mahina. Kalaunan, nasiyahan sina Amane at Takuya sa pribilehiyo ng kagandahan nang inanunsyo ng kanilang guro na sisingilin niya ang mga tagalabas ng 1,000,000 yen para makita sila sa kanilang cosplay. Nang marinig ito, naisip ng mga babae na nasisiyahan si Takuya sa kanilang kagandahan ng libre kaya pinabayad nila ito ng 2,000,000 yen na halos ikamatay ng walang pera sa atake sa puso. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Ketoko si Takuya kung gusto nitong magtrabaho sa kanilang mga kasuutan. Magkasama at agad siyang pumayag kaya dinala niya ito sa apartment ni Genichiro dahil ang bahay niya ay palaging puno ng kanyang mga kapatid na lalaki. Gayunpaman, nagsimulang mabahala si Takuya matapos niyang mapagtanto na mag-isa lang sila ng isang magandang babae na may matinding pagtingin sa kanya. Nang sabihin ni Ketoko kay Takuya na oras na para bumaba, tiningnan niya ang kanyang level 5 jet at naisip ang pagiging malapit nila. Napansin naman ni Ketoko na kinakabahan ito at tinanong si Takuya kung kinakabahan ba ito na makasama siyang mag-isa. Tiniyak ni Takuya sa kanya na maayos lang siya kaya ibinahagi niya rito kung paano sila hindi nakakakuha ng sapat. Mga pagkakataong makipag-usap sa klase ngayon dahil lagi na siyang napapaligiran ng iba. Dahil dito, sinabi ni Takuya kay Ketoko na masaya siya kapag kinakausap siya ng mga tao dahil halos sa lahat ng oras, tinatrato siya ng lahat na parang siya si Capster ang pangit na multo. Nang biglang tumunog ang doorbell at binuksan ni Ketoko ang pinto, inihayag si Amane. Pagkakita sa kanya, naging masaya si Takuya dahil alam ng lahat na mas maganda ang 2 pilyo kaysa sa 1 pilyo. Ilang oras pagkaraan, natapos ni Takuya ang kanyang costume na Lord Earth, at sabik na hiniling ni Amane na mag-cosplay siya para sa kanya. Habang nagpapalabas si Takuya para kay Amane, siya ay nasa sabik at sinabi kay Takuya na gusto rin niyang subukan ang costume. Pumayag si Takuya at ibinigay kay Amane ang kanyang mga damit, na agad tumakbo sa banyo at nasabik sa ideya ng pagsusuot ng mga damit ni Takuya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Amane at sinabi kay Takuya na ayaw na niyang subukan ang costume, at naisip niya na marahil ay dahil sa amoy otako niya. Kahit na tiniyak ni Amane sa kanya na amoy Dior Savage siya, nalugmok si Takuya sa matinding depresyon. Pagkalipas ng ilang oras, napagtanto ni Ketoko na huli na ang lahat at marami pa silang trabahong nakabinbin. Kaya bigla niyang sinabi sa mga kaibigan niya na mag-sleepover sila. Agad namang tumutol si Takuya sa ideya at tumingin kay Amane para humingi ng tulong, pero masaya namang sinabi ni Amane kay Ketoko na game siya. Nang marinig ito, sinabi ni Ketoko kay Takuya na pwede siyang matulog kasama si Genichiro at siya naman ay matutulog kasama si Amane. Gayunpaman, nawala ng ganang mabuhay si Takuya matapos niyang isipin na katabi niyang matulog si Genichiro. Maya-maya, dumating si Genichiro at sinabihan ang Takuya Cuddle Crew na umuwi na sa kani-kanilang bahay, pero nang makita niya ang kanilang malulungkot na mukha ay naawa siya, kaya sinabi niya na pwede silang mag-sleepover kung sila ay ipaalam sa kanilang mga magulang. Matapos ang bagay na yon, nagpasalamat si Takuya kay Genichiro sa pagpapatuloy sa kanya, kaya casual niyang ibinahagi rito na dati siyang nakikipag-sleepover sa mga babae noong aktibo pa ang kanyang sigla. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi kay Takuya na huwag nitong iisipin na gumawa ng anumang kalokohan kay Amane at Ketoko, na nagpakaba kay Takuya. Maya-maya,
Umorder sila ng pagkain at nagkaroon ng pizza party, pagkatapos nun ay naging tamad na sila para magtrabaho sa school event, kaya iminungkahi ni Ketoko na maglinis muna sila sa shower bago bumalik sa trabaho. Ilang sandali pagkatapos, bumalik si Takuya mula sa banyo at sinasabi ni Ketoko kay Amane na dapat silang maligo ng magkasama. Pero bago umalis, sinabi niya kay Takuya na pwede siyang maging tagamasid nila. Kahit na sinasabi ni Takuya kay Ketoko na hindi siya isang cultured freak, hindi niya maiiwasang isipin kung ano ang pakiramdam ng dalawang magandang babae na naliligo ng magkasama. Ilang segundo ang nakalipas, tumayo ang kanyang junior para bumati at nagsimula ng magpanik si Takuya dahil nangako siya ng katapatan sa kanyang 902D wafes. Kaya, para mawala ang mga malisyosong isip, sumisid si Takuya sa kanyang trabaho, at ilang segundo ang nakalipas, lumabas ang mga babae mula sa shower. Agad na nawala ang mga cultured thoughts ni Takuya. Ang palikuran, sa sandaling makita niya sina Amane at Ketoko nang walang kanilang kakaibang pintura sa mukha. Kalaunan, oras na para matulog, at habang umaalis si Takuya para matulog kasama si Genichiro, ang mga babae ay nakahiga at gising sa kanilang mga futon. Matapos maging balisa ng ilang sandali, nagpasya silang gisingin si Takuya upang pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig at romansa. Sa kasamaang palad, nagising din nila si Genichiro kasama si Takuya, na sa simula ay nagalit, at pagkatapos ay sinabi sa kanila na magpuyat at magsaya buong gabi. Nang makita nilang maganda ang ideya, nagpasya ang mga babae na manood ng nakakatakot na pelikula. Habang tumatakbo ang pelikula sa likuran, sabik na tinanong ng mga babae si Takuya kung may gusto siya sa isang kaklase nila. Nang sabihin niya sa kanila na ang puso niya ay kay Doremi, kapatid ni Doraemon, nainis ang mga babae at tinanong siya kung sino ang didatein niya. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Takuya sa kanila na dahil sila lang ang mga babaeng kausap niya, ay date niya silang dalawa. Sa tuwa, nag-first bump sina Amane at Ketoko bago sabihin kay Takuya na gusto rin nilang makipag-date sa kanya. Pagkatapos nilang marealize ang nangyari, naging awkward silang lahat, kaya sinubukan ni Amane na pag-aani ng sitwasyon sa pamamagitan ng pag-clone kay Ketoko dahil mukha itong inaantok. Dahil sa pagkadismaya rito, sinabi ni Ketoko kay Amane na hindi siya basta-basta matutulog at sinikap niyang manatiling gising hanggang alas 4 na. Nang makita ng mga otaku si Ketoko na mahimbing na natutulog, sinabi ni Takuya kay Amane na siya ang huling makakatulog. Kinukutya ang kumpiyansa ni Takuya, sinabi ni Amane na ang isang vanilla otaku na tulad niya ay walang pag-asang manalo laban sa Iron Mask na dati nananatiling gising hanggang alas 10 ng umaga para sa bagong episodes ng Glittermon. Habang lumalalim ang gabi, biglang tinanong ni Takuya si Amane kung bakit niya itinatago ang katotohanang otaku siya. Sa simula, sinubukan ni Amane sabihin kay Takuya na hindi siya otaku. Pero sa huli, umamin siya at isiniwalat na noong nahilig siya sa anime, ang mga babaeng kaedad niya ay pinag-uusapan ng mga sikat na personalidad, kaya nakadama siya ng pagkakahiwalay at nagpasya siyang manahimik tungkol sa pagbabasa ng Naruto x Sasuke fanfics. Gayunpaman, ang pagtatago ng kanyang otaku identity ay labis na nakasama kay Amane, dahil kalaunan ay nagsimula siyang mahirapang ipahayag ang sarili dahil ginagawa lang niya kung ano ang inaasahan ng iba sa kanya. Nabigla si Takuya dito, dahil hindi niya inasahan na ang isang popular na babae tulad ni Amane ay may ganoong kalalim na damdamin. Noon din, sinabi ni Amane kay Takuya na marami siyang saya kasama siya dahil nagiging totoo siya sa paligid niya. Ngumiti si Takuya at sinabi kay Amane na ganoon din ang nararamdaman niya, dahil sa halos buong buhay niya, nag-iisa siya hanggang sa makilala niya sina Amane at Ketoko. Nang ipahayag niya ang kanyang hiling na huminto ang oras, nagpasya si Amane na kunan sila ng litrato, para lagi nilang maalala ang sandaling ito. Kinabukasan, tinukso ni Ketoko si Takuya sa pagsasabing isa siyang napakaswerte na lalaki na nakasama sa pagtulog ang dalawang magaganda. Nang sandaling yun, napagtanto ni Amane na nakalimutan niya ang kanyang costume, kaya nagpasya sila ni Ketoko na bumalik sa apartment habang si Takuya ay pupunta sa paaralan. Gayunpaman, pagdating nila, nahanap nilang nakakandado ang apartment dahil naliligo si Genichiro. Kaya upang palipasin ang oras, pumunta sila sa kalapit na parke kung saan tinanong ni Ketoko si Amane kung may nangyari sa kanila ni Takuya habang siya ay walang malay. Sinabi ni Amane sa kanya na nanood lang sila ng isa pang pelikula at pagkatapos ay niloko siya dahil mabilis na nakatulog. Napansin ng walang alalang ugali ni Amane,
sinabi ni Ketoko sa kanya na marami siyang nagbago dahil dati ay sobrang estrikto siya. Dahil dito, naalala ng mga babae ang kanilang pinakaunang interaksyon na naganap noong nakaraang taon sa seremonya ng pagpapatala, nang nagkatitigan sila. Agad na nabihag si Ketoko sa malamig na ganda ni Amane habang casual itong lumakad palayo, na lalo pang nagpakagusto kay Ketoko na maging kaklase nito. Sa kabutihang palad, nagkapareho sila ng seksyon at agad na naging popular. Matapos ang pagpapakilala, tinitigan ni Amane si Ketoko, na pagtantong perpekto ito para sa isang karakter na Gliderman. Gayunpaman, nang makita ni Ketoko na nakatingin ito, naisip niya na gagawan siya ni Amane ng masama habang natutulog dahil sa pagiging kayat. Pagkatapos, ilang simps ang desperadong nagtangkang kumausap kay Amane, ngunit agad niya silang tinaboy gamit ang kanyang malamig na ugali. Nang makita ito, ang kaibigan ni Ketoko na si Mayo, naglakas loob siya at sinubukan niyang ipakilala ang sarili, pero tulad ng dati, nanlamig siya kay Amane dahil sa matalim nitong sagot. Sa kabila nito, masiglang nagpakilala si Ketoko pagkatapos, at nang bigyan siya ni Amane ng isang pilit na ngiti, naging sigurado si Ketoko na ayaw niya rito. Gayunpaman, sa totoo lang, humanga lang si Amane kung gaano kamukha ni Ketoko ang paborito niyang karakter. Kinabukasan, inimbitahan ni Ketoko si Amane na magkaraoke kasama niya at ng kanyang mga kaibigan, pero tuwirang tumanggi si Amane dahil ayaw niyang kantahin ang Unravel sa harap ng mga lalaki. Nang muling tanggihan, naramdaman ni Ketoko na gusto niyang yakapin si Trucken hanggang sa makita niya si Amane na nagiging mas komportable sa piling ng ibang kaklase. Kinahapunan, ipinahayag ni Ketoko sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang maging kaibigan si Amane, ngunit nararamdaman niyang gusto siyang gawa ni Amane ng kakaibang eksperimento. Gayunpaman, isang babaeng nagngangalang Shien ang nagtiyak kay Ketoko na si Amane ay sadyang mahiyain lang, at nalaman niya ito matapos siyang kausapin. Samantala, ikinukwento ni Amane kay Sayo kung gaano karami ang kanyang kaibigan, ngunit agad itong pinagdudahan ni Sayo, kaya ikinwento ni Amane ang tungkol kay Ketoko at kung gaano ito kabait sa kanya. Nang marinig yun, diretsyong sinabi ni Sayo kay Amane na hindi magiging mabait si Ketoko sa kanya kung nalaman nitong isa siyang otako. Kinabukasan, inimbitahan ni Ketoko si Amane na sumama sa kanila sa arcade, at nang nakita ni Amane na puro babae lang ang pupunta, pumayag siya, na labis na ikinatuwa ni Ketoko. Nang araw ding yun, ilang lalaki ang lumapit kay Ketoko at nagtanong kung pwede silang sumama sa kanya sa arcade. Pumayag siya, sa paniniwala na makakatulong ito kay Amane para magkaroon ng mas maraming kaibigan. Kaya, nang matipo na ang lahat sa arcade, inisip ni Ketoko na nakagawa siya ng magandang bagay sa pag-anyaya sa lahat matapos makitang nagsasaya ang lahat. Gayunpaman, nang oras na para umuwi, nagpasalamat si Ketoko kay Amane sa pagpunta, ngunit bilang tugon, sinabi ni Amane kay Ketoko na nadismaya siya sa kanya sa pag-anyaya sa mga lalaki nang hindi muna nagpaalam sa kanya. Matapos sabihin kay Ketoko na hinding-hindi na siya sasama sa kanya, umalis si Amane, naiwan si Ketoko na malungkot. Nang gabing yun, sinisi ni Amane ang sarili dahil sa tindi ng kanyang naging pananalita at naisip kung gumagawa ng meme ang ibang babae tungkol sa kanya sa kanilang maliliit na group chat. Kinabukasan, nalaman ni Amane na liban si Ketoko at nagtaka kung dahil iyon sa kanyang inasal. Noon din, nilapitan siya ni Mayo at Shien at ipinahayag kung gaano kasabik si Ketoko na makasama siya sa arcade, na naghanda pa ito ng buong listahan ng mga bagay na gusto niyang pag-usapan nila. Ang huling nagpabigat sa kalooban ni Amane ay ang malaman na espesyal na pinakiusapan ni Ketoko si Shien na samahan siya. Pagkatapos nyon, si Amane ay labis na nakonsensya kaya't pumunta siya sa lugar ni Ketoko upang humingi ng paumanhin sa kanyang pag-uugali. Subalit, tiniyak ni Ketoko sa kanya na kasalanan niya dahil hindi siya nagtanong sa kanya. Dahil mas gamaan ang pakiramdam ni Amane, pinasalamatan niya si Ketoko sa pagiging maalalahanin sa kanya, na nagpaluha kay Blondie. Nang sinabi niya kay Amane na natatakot siyang kamuhian siya nito, tiniyak ni Amane sa kanya na hinding-hindi niya siya kayang kamuhian at tinanong si Ketoko kung maaari silang magkita muli. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Amane at Ketoko, ngunit pagkatapos ay binago ng kanilang guro ang kanilang upuan at inilipat si Ketoko palayo kay Amane. Subalit, sa kabila ng layo, bumisita si Amane, regular na upuan ni Ketoko. Tapos, isang araw, humiram si Ketoko ng pambura sa pangit na lalaki sa likuran niya,
At nang mapansin ni Amane na may mga karakter ng Glitter Mom ito, nagsimula siyang mag-hysterical dahil gusto niya itong kausapin. Sakto namang nagsimulang magsalita si Takuya tungkol sa lore, na nagpasaya kay Amane ng labis kaya nagsimula rin siyang magsalita tungkol sa anime at napagtanto niyang nagkamali siya. Sa kasalukuyan, pinasalamatan ni Amane si Ketoko sa pag-imbita sa kanya sa arcade ng araw na yun at sinabihan siyang napakagaling niya dahil laging siyang nagmamalasakit sa iba. Gayunpaman, sa halip na matuwa, si Ketoko ay naging malungkot at sinabi kay Amane na lagi lang niyang iniisip ang sarili niya. Inamin din niya na noon, hindi siya makatanggi sa mga lalaki dahil gusto niyang magustuhan siya ng mga ito. Dahil araw ng pagtatapat, sinabi ni Amane kay Ketoko na isa siyang otaku, at sa kanyang pagkagulat, ibinunyag ni Ketoko na alam na niya yun mula pa sa simula. Nagulat si Amane, ngunit pagkatapos ay sinabi kay Ketoko na sa kanyang lumang eskwelahan, hindi niya nakasundo ang mga tao dahil magkaiba ang kanyang panlasa kaysa sa kanila. Kaya naman, nagpapasalamat siya sa kanya dahil hindi siya sinukuan, kahit na sobrang lamig niya sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yon, si Amane at Ketoko ay naging matalik na mga kaibigan habang nagmamadali silang bumalik sa apartment upang kunin ang costume. Makalipas ang ilang oras, Takuya ay dumating sa paaralan suot ang kanyang Lord Earth costume at nagtataka kung labis ang kanyang kasuotan para sa kaganapan. Habang kinakabahang pumapasok siya sa kanyang klase, nakita niya ang lahat ay nakasuot ng costume at nakahinga ng maluwag. Noon din, binati ni Ketoko si Takuya sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang costume bago tanungin kung gusto niya ang kanyang maid outfit. Walang malice na sinabi ni Takuya kay Ketoko na maganda siya, ngunit sa kalooban niya ay nagpapasalamat siya sa ina ni Ketoko dahil hindi niya pinigilan ang pagdating niya at binigyan ang mundo ng isang kagandahan tulad ni Ketoko. Nang bandang hapon ng araw na yun, napansin ni Takuya na patok ang maid cafe dahil maraming estudyante ang dumating sa makita si Ketoko. Sakto namang dumating ang mga humahanga kay Amane at nadismaya nang hindi nila siya makita. Nang makita ito, lumundag ang kanilang sakim na guro at inihayag na magtatrabaho si Amane sa ikalawang shift, kaya kailangan nilang bumalik na may mas maraming pera kung gusto nila siyang makita. Habang nagulat ang mga estudyante sa mapagsamantalang plano ng guro, dagdag pa niya na magpapalit ng costume sina Ketoko at Amane, kaya dapat silang bumalik muli kung gusto nila silang makita. Habang pinapanood ni Takuya ang tagpo, humanga siya sa mga pakana ng kanyang guro habang ang isang kaklase na nagngangalang Kobayashi. Sinabi kay Takuya na baka manalo sila ng parangal para sa pinakamahusay na klase dahil sa maid cafe. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Kobayashi kay Takuya kung gaano kasaya ang lahat para sa paligsahan ng Mr. at Miss kung saan iboboto ng mga estudyante ang pinakakaakit-akit na lalaki at babae ngayong taon. Ibinigay naman ni Kobayashi kay Takuya ang isang balota bago siya tanungin kung iboboto niya ba si Amane o si Ketoko. Lubos itong ikinabahala ni Takuya dahil ayaw niyang pumili sa pagitan ng kanyang mga kaibigan. Nakita niya si Ketoko na napapalibutan ng mga nagkakagusto, na nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanila sa closing ceremony. Naalala naman ni Ketoko ang mga babaeng nag-uusap tungkol sa isang popular na alamat na kapag ang isang lalaki at babae ay sabay na nanonood ng paputok, sila ay magiging habambuhay na mga magkasintahan. Sakto noon, dumating ang isa pang fan at inanyayahan si Ketoko na manood ng paputok kasama niya, ngunit magalang siyang tumanggi, na nagsasabing hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Gayunpaman, nang angkop ang pagkakataon, lumapit siya kay Takuya at tinanong kung may kasama itong manunood ng paputok. Si Takuya, na isang babong otaku, ay sinabi kay Ketoko na plano niyang umuwi ng maaga para makapanood ng top 10 na mga laban sa Naruto. Naalala ni Ketoko na kakaiba ang tingin nito sa kanya, kaya tinanong niya kung ano ang gumugulo sa isip nito kanina. Sinabi naman ni Takuya kay Ketoko ang buong pangyayari sa ang beauty pageant bago ibunyag na nagpasya siyang iboto siya. Ito ang nagparamdam kay Ketoko ng tuwa at pagkalito dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na pinili siya ni Takuya kaysa kay Amane. Nang oras ding yun, ibinunyag ni Takuya na isinulat niya pala ang pangalan nilang dalawa, na siyang ikinatawa ni Ketoko. Pagkalipas ng ilang oras, napagtanto ni Takuya na oras na para sa pagpapalit ng shift at sabik na naghintay kay Amane na dumating. Nang oras ding yun, lumitaw ang isang menya sa isang vampire cosplay na nagpakilig sa lahat ng mga babae.
Nang makita ang kanyang costume, napagtanto ni Takuya na ginagawa ni Amane ang isang Glittermon cosplay ng vamp. Ang dakila. Gayunpaman, nang masuri ng maigi, napansin ni Takuya na maraming nawawalang detalye sa cosplay ni Amane, kaya napagpasyahan niya na ito ay isang huling minutong desisyon. Sa sandaling yun, isang mahilig sa Happy Meals ang lumapit at sinabi kay Takuya na nagustuhan niya ang kanyang Lord Earth cosplay. Agad na tuwang-tuwa si Takuya nang mapagtanto niyang kausap niya ang isang kapwa tagahanga ng Glittermon. Dahil alam niyang gusto ring kausapin siya ni Amane, sinabi ni Takuya sa batang iyon na may isa pang karakter ng Glittermon dito. Gayunpaman, matapos libutin ng tingin ng silid, tinawag niyang sinungaling si Takuya, na nagpagalit kay Amane. Pagkatapos ay inalo ni Takuya kay Amane sa pagsasabing hindi popular si Vamp the Great sa mga hindi pa hinog na matatanda, kaya hindi siya dapat mabaigo. Habang nagpapahinga si Amane, isang batang babae ang humingi sa kanya ng litrato, at di kalaunan ay naging abala si Amane dahil maraming tao ang pumila para magpakuha ng litrato kasama niya. Habang pinapanood ito, si Takuya ay nagnanais ding magpakuha ng litrato kasama si Amane, ngunit mabilis niyang binaliwala ang ideya, iniisip na hindi siya karapat-dapat na magpakuha ng litrato kasama sina Amane o Ketoko. Sa sandaling yun, si Amane ay lumapit at hiningi kay Takuya na magpakuha ng litrato kasama niya upang pareho nilang maalala ang sandaling ito. Matapos magpakuha ng kanilang litrato, umalis si Takuya upang kumuha ng order, habang sinasabi ng isang kaklase kay Amane na ito ang unang pagkakataon. Nakita niya itong lumalapit sa isang lalaki. Namula si Amane sa rito, at sinubukang kumbinsihin ang sarili at ang kanyang kaibigan na ordinaryong litrato lamang iyon. Nang maglaon, sa break ng tanghalian, nahanap ni Takuya ang sarili na ganap na nag-iisa nang makatanggap siya ng text mula sa mga babae na nagsasabing makipag-hangout siya sa kanila. Sa sandaling makita niya sila, pinilit siya ng mga babae na subukan ng isang bagong costume, kaya pagkatapos ng maraming pagpipiglas, sumuko si Takuya at nagpalit ng maid costume. Matapos ang matinding pagkapahiya na nagpaguhos sa kanyang pagkalalaki, nagmadali si Takuya sa klase para sa ikalawang shift. Sa pagkakataong ito, si Amane ay nakasuot bilang isang hot gal mula sa 2003s. Sakto namang dumating si Sayu upang tuksuhin si Amane, ngunit napalibutan siya ng kanyang mga tagahanga. Iyan, kapag nalaman ng paslit kung gaano talaga kasikat si Amane, na nagpatago sa kanyang ngisi, dahil siya lang ang nakakaalam kung gaano talaga kaimpulman si Amane. Kapag tinanong ng mga simp si Sayu kung ano si Amane sa bahay, nagsimulang manginig sa takot si Takuya habang umaasa siyang hindi magsasalita si Sayu ng isang bagay na sisir sa kasikatan ni Amane. Sa pagkagulat niya at ni Amane, sinabi ni Sayu sa lahat na si Amane ay napakakul sa bahay at gusto niyang maging katulad niya paglaki niya. Pagkatapos ng interogasyon, pinagpasalamatan ni Amane si Sayu sa pagsagip sa kanyang buhay panlipunan at hiniling kay Takuya na alagaan siya habang siya ay naka-duty. Makalipas ang isang oras, nakita ni Amane sina Sayu at Takuya na nagkakasundo dahil sa isang kalokohan hanggang sa sinabi ni Sayu kay Takuya na dalhin si Amane sa Furryworks event. Dahil sa hiya, mabilis na hinawakan ni Amane si Sayu at tumakbo palayo, naiwan si Takuya na lubos na naguguluhan. Samantala, sinabi ni Sayu kay Amane na kung hindi siya ang unang kikilos, si Ketoko ang gagawa nito at siya ay magiging Hana Baker ng anime na ito. Pagkatapos ihatid si Sayu sa bahay, nakita ni Amane ang sarili na nag-iisip tungkol sa sinabi ni Sayu at nagtataka kung dapat ba niyang imbitahan si Takuya. Sa parehong oras, naghahanda si Ketoko na yayain si Takuya. Habang nagmumuni-muni pa si Amane kung yayayain ba niya si Takuya o hindi, sinalubong siya ng mga kapatid ni Ketoko na sina Habiki at Kakero, na nagtanong kanya kung narito si Sayu. Nang sabihin ni Amane sa kanila na kalalabas lang nito, nalungkot ang mga lalaki, na nagpangiti ng kaunti kay Amane, dahil halata namang pareho silang may gusto kay Sayu. Gayunpaman, nang nahihiyang sabihin ng mga lalaki kay Amane na hindi sila apektado, mapaglaro niyang sinabi sa kanila na gustong-gusto sana ni Sayu na makasama sila, na nagpamula sa kanila, at inamin nilang gusto rin sana nilang makita ito. Samantala, sinimulan ni Ketoko ang kanyang pangalawang shift at tulad ng inaasahan, lahat ay namangha sa kanyang gal cosplay. Habang inaasikaso niya ang maraming customer, lumitaw ang kanyang mga kapatid upang guluhin at galitin siya. Nang makita sila, sumimangot si Ketoko at sinabi sa kanila na hindi na sana sila dumating dahil napaka-busy niya ngayon.
Gayunpaman, ibinunyag ni Habiki at Kakero na binigyan sila ni Janichiro ng karagdagang pera para kuhanan siya ng litrato, kaya kailangan nilang pumunta. Bago pa man malaman ni Ketoko, nagtipon ng isang grupo ng tao sa paligid ng kanyang mga kapatid, dahil lahat ng mga babae ay nabighani sa kanilang kakyutan. Napabuntong hininga si Amane, dahil katatapos lang niya ng ganito kay Sayo, kaya sinabi niya kay Ketoko na sagipin ang kanyang mga kapatid mula sa lahat ng shotpakan. Samantala, naiinis ang mga lalaki sa mga tanong tungkol sa kanilang buhay pag-ibig, kaya tumakbo sila palapit kay Ketoko, na maingat na nagbabantay sa kanila at sinabi kay Amane na protektahan ang kanyang mga kapatid. Habang dinadala ni Amane ang mga bata para humingi ng hustisya, namangha ang mga tagahanga ni Ketoko nang makita siyang kumilos na parang mama bear pagdating sa kanyang mga kapatid. Samantala, dinala ni Amane ang mga bata sa bodega kung saan niya nakasalubong si Takuya, na nasa sabik na makita sina Kakero at Habiki. Gayunpaman, nang makita niyang malungkot sila, tinanong niya si Saman kung ayos lang sila, kaya sinabi niya rito na pinagdaanan lang nila ang parehong bagay na pinagdaanan ni Sayo. Habang nagtataka si Takuya kung ano ang dapat niyang gawin para pasayahin sila, sinabi ni Amane pwede silang pumunta sa sleepover ng mga babae, pero sabay-sabay nilang sinabi na hindi sila bakla. Kaya, sa susunod niyang galaw, tuso, palihim na binanggit ni Amane na sasama rin si Sayo, na agad nagpakilig sa mga lalaki, kaya sinabi nila kay Amane na handa silang sumama sa pajama party. Nang makita ang biglaang pagbabago kay Habiki at Kakero, humanga si Takuya at pinuri si Amane sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, nagpaalam siya habang binabantayan ni Takuya ang mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapalaro sa kanila ng video game sa kanyang cellphone. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Takuya sa kanyang klase para ipaalam kay Kakoto na siya ay pauwiin na ang kanyang mga kapatid. Pinapasalamatan niya ito at pagkatapos ay sinabihan si Takuya na magpakuha ng litrato kasama siya, at habang kinukuhanan ng kamera ang kanilang litrato, hindi mapigilan ni Takuya ang pamumula. Pagkatapos niyan, tiningnan ni Takuya ang unang larawan na kinuha niya kasama si Ketoko at sinabi rito na lubos niyang pinahahalagahan ang litratong ito. Mula ng sandaling yon, naging magkaibigan sila. Bahagyang namumula, sinubukan naman ni Ketoko na banggitin ang piyesta ng paputok, ngunit ang hanggal na si Takuya ay sadyang walang kamalay-malay sa kanyang damdamin kaya tuluyan niyang binaliwala ang malabong imbitasyon. Pagkatapos niyan, si Takuya ay nagtungo sa tarangkahan para ihatid ang mga kapatid ni Ketoko, at pagbalik niya, nakita niyang hinihintay siya ng mga babae. Nagulat, nagtanong si Takuya kung bakit sila nasa walang lamang silid-aralan gayong dapat ay nakikipag-party sila sa kanilang mga kaibigan, kaya sinabi ng mga babae sa kanya na gusto nilang magsaya kasama siya, na palihim na lubos na naantig ang damdamin ni Takuya. Samantala, ang iba pa nilang kaklase ay nasa gymnasium, nakikipagsaya sa isang rock and roll concert, habang si Takuya naman ay nag-e-enjoy ng husto kasama ang pinakamainit na chick sa eskwelahan. Matapos magsaya ng kaunti, nagpasalamat si Takuya sa mga babae dahil pinasaya nila siya at paalis na. Sa bahay nang mapansin niya si Amane at Ketoko na napapalibutan ng kanilang mga kaibigan at nagtaka kung mali ba ang pagkuha niya ng labis na oras ng mga ito. Sa ikalawang araw ng pagdiriwang, nagpasya sina Ketoko at Amane na tingnan ang mga kaganapan na inorganisa ng ibang club kasama sina Mayu at Shin. Samantala, nag-iisa si Takuya hanggang sa sumama sa kanya ang kanyang mga kaklase, sina Kobayashi at Tatsumi. Pagkatapos ay sinabi nila kay Takuya na narinig nila mula sa isang tao na kapwa sina Amane at Ketoko ay kakoronahan para sa pageant event, na hindi naman ikinagulat ni Takuya. Nang makita siyang hindi man lang nagulat, sinabi ng mga lalaki sa kanya na ang mga babae ay tila mga anghel mula sa ibang mundo para sa sila, kaya nakakagulat na lagi siyang kasama nila gayong hindi naman siya kasing astig ng mga ito. Matapos biruin ng Pino si Takuya, kumari pa ng takbo ang mga lalaki upang silipin ang isang club, iniwang nag-iisa si Takuya. Samantala, napansin ni Ketoko at Mayu ang dami ng mga magkasintahan dahil sa Firework Festival. Dahil dito, sinabi ni Ketoko kay Mayu na hindi siya ang tipo ng tao na makikipag-date lang para sa isang school festival. Dahil dito, tinanong ni Mayu si Ketoko kung anong tipo ng lalaki ang gusto niya, at inilarawan niya ang lahat ng katangian ni Takuya. Mabilis na naintindihan ni Mayu at tinanong si Ketoko kung siya mayroong isang partikular na tao sa isip, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Amane kasama si Shin.
Kaya mabilis niyang binago ang usapan at dinala si Mayo sa ibang tindahan bago pa maging nakakailang kay Amane. Pagkalipas ng ilang minuto, dumaan sina Amane at Shion sa archery club matapos mapansin ni Amane ang isang limited edition na figurin ng karakter ng Glittermon sa mga regalo. Sa pagkakita sa kanyang lubos na nakatuon, nagtataka si Shion kung gusto niya ba ang mamahaling nail oil sa tabi ng pangit na figurin. Kaya nang manalo si Amane sa figurin, naawa si Shion sa kanya dahil hindi niya napanalunan ang nail oil, habang si Amane naman ay nagniningning sa isip na pinapakita ang bago niyang premyo kay Takuya. Habang hinahanap ang kanilang nerd, nakakasalubong sina Amane at Ketoko ng napakaraming simps na desperadong isama sila sa Pyrotechnic Festival. Kaya, matapos tanggihan ng lahat, nagpahinga ang mga babae sa banyo bago umamin sa isa't isa na kung pipili sila ng kasama para manood ng paputok, si Takuya yun. Gayunpaman, alam na hindi sila kailanman yayayain ni Takuya. Nagpa siya ang mga babae na manood na lang ng paputok ng magkasama. Habang sila ay mayroong sandaling yuri, pumasok si Shion at binati ang mga babae ng maligayang buwan ng Pride, na pabiro namang sumagot na kailangan nilang gawa ng paraan si Shion para mapanatiling ligtas ang kanilang maliit na sikreto. Samantala, nagtatago si Takuya sa loob ng silid-aklatan, dahil labis siyang nailang na maglibot ng mag-isa. Noon din, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa patimpalak at ang tsismis kung paano nagiging magkasintahan ang mga nananalo, dahil sila ang pinakamagandang tao sa buong campus. Ang isipin na makikipag-date sina Amane at Ketoko sa ibang tao ay bamalat kay Takuya ng matinding pagkabalisa kaya nagsimula siyang magtanong sa sarili niyang damdamin. Pagkaraan ng ilang oras, nagpunta si Takuya sa silid ng auditorium para sa seremonya ng pagtatapos. At lubos siyang nalula sa karamihan. Ngunit, bago pa siya makalusot pabalik sa basement ng nanay niya, dumating si Ketoko at sinabi kay Takuya na siya at si Amane ay sasampa sa entablado para sa Miss Pageant Contest. Sa pagkarinig nito, masiglang tinanong ni Takuya si Ketoko kung alam na ba niya kung sino ang mananalo sa contest, at sinabi ni Ketoko na hindi pa niya alam. Bago umalis, hiniling ni Ketoko kay Takuya na humanap ng pwesto kung saan makakakita sila ni Amane sa kanya mula sa entablado. Sumang-ayon si Takuya at binati si Ketoko ng swerte, ngunit pagkaalis niya, nagsimula siyang magtaka kung si Ketoko o si Amane ang magiging end. Nakikipag-date kay Mr. Popular. Nang malapit nang malunod si Takuya sa kanyang labis na pag-iisip, dumating si Amane at ipinakita sa kanya ang Glittermon keychain na kamakailan lang niya napanalunan. Ngunit nang walang gana ang isinagot ni Takuya, mabilis siyang tinanong ni Amane kung ano ang gumugulo sa kanya dahil palagi siyang sabik na pag-usapan ang Glittermon. Nag-alinlangan ng kaunti, ikinumpisal ni Takuya na pakiramdam ng isang otaku na tulad niya ay wala siya sa lugar, at mabilis na sumang-ayon si Amane sa kanya, sinabing kinamumuhian niya ang malakas na ingay at malalaking pulutong ng tao. Nang marinig ito, nagbiro si Takuya na sa wakas ay tinatanggap na ni Amane na isa siyang otaku, at siya mabilis na nagagalit sa kanya. Nang sandaling yun, tinawag ng isang babae si Amane para maghanda sa pageant, ngunit bago umalis, iniisip ni Amane kung ano ba talaga ang nangyayari kay Takuya. Makalipas ang ilang minuto, inihayag ng announcer na si Ketoko ang nagwagi ng unang pwesto, habang si Amane ay nasa ikalawang pwesto bilang pinakamagandang babae, na dahil lang sa maraming bumoto kay Amane para maging Mr. Popular. Habang humahagalpak ang mga tao sa tawa, namangha si Takuya sa mga babae hanggang sa inihayag ng announcer ang mga nagwagi para sa Mr. Popular. Nang hindi na yata kayang lumala pa ang sitwasyon, narinig ni Takuya ang mga taong nagsasabing si Amane at si Ketoko mukhang perpekto kasama ang mga chad sa tabi nila. Lalo nitong pinatibay ang paniniwala ni Takuya na hindi siya nabibilang sa kanilang mundo, at dahil lang sa kabaitan kaya nakikipag-usap sina Amane at Ketoko sa isang taluna na tulad niya. Nang marating ni Takuya ang kanyang sukdulan, tahimik siyang umalis sa auditorium, habang si Ketoko naman ay desperadong hinahanap siya sa dami ng tao. Bago pa niya ito mahanap, nasangkot siya sa isang meet and greet habang ang lahat ng kanyang mga simps ay pumila para makalanghap ng kaparehong hangin niya. Binuksan ni Ketoko ang kanyang telepono para i-text si Takuya, ngunit nalaman niyang hindi pa pala nito nakita ang kanyang imbitasyon para manood ng mga paputok. Kasama niya, lalo siyang nag-alala, dahil alam niyang hindi ugali ni Takuya na hindi basahin ang kanyang mensahe. Nang akmang hahanapin na niya si Takuya, pinigilan siya ni Mayo at sinabing kailangan niyang makipagkita sa kanyang mga tagahanga.
Mabilis na kinamayan ni Ketoko ang kanyang mga tagahanga, iniisip kung nagtago si Takuya kung saan para iwasan ang festival ng paputok. Kasabay nito, nag-organisa si Shien ng isang meet and greet para kay Amane, ngunit malamig na sinabi niya kay Shien na hindi siya interesado. Nang marinig ito, tinanong ni Shien si Amane kung ito ba ay dahil ayaw niyang lokohin si Ketoko. Nag-atubili siyang sumagot, mabilis na napagtanto ni Amane na hindi pa siya kailanman nilabanan ang mga kakaibang paratang, kaya't nagpaalam siya, at nagpunta upang makipagkita kay Ketoko. Nang sabihin ni Ketoko kay Amane na hindi niya makita si Takuya kahit saan, nagtaka siya kung may kinalaman ito sa pagiging matamlay ni Takuya sa paligid ng beauty contest. Matapos niyang tiyakin kay Ketoko na mahahanap nila si Takuya, hiniling ni Amane kay Shien na takpan sila ni Ketoko. Gayunpaman, muling hindi naiintindihan ng fan ng Yuri ang sitwasyon, dahil iniisip niyang nagtatago sina Amane at Ketoko upang magpapabilis dila. Samantala, nagkulong si Takuya sa loob ng isang cubicle, habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi siya nabibilang sa buhay ni Amane at Ketoko. Para pasayahin ang sarili, nag-scroll si Takuya sa kanyang gallery, ngunit nakita lang niya ang lahat ng larawang kinuha niya kasama ang mga babae. Sa tindi ng damdamin, nagsimulang umiyak si Takuya, habang napagtatanto niyang hindi niya kayang isuko ang pagkakaibigan nila ni Amane at Ketoko. Samantala, hinanap na ng mga babae si Takuya sa lahat ng dako, maliban sa isang lugar. Habang sila ay aalis para hanapin si Takuya, dumating siya sa bakuran para sabihin kina Amane at Ketoko na mahal niya sila. Gayunpaman, matapos hindi niya sila makita kahit saan, tumakbo siya sa kanilang silid-aralan at nakita ang mga babaeng naghihintay. Para sa kanya, agad na sinisita ni Ketoko si Takuya sa pagtalikod sa kanila, habang tinatanong naman ni Amane kung may sakit ba siya sa tiyan o kung ano. Humihingi ng tawad si Takuya sa kanyang pag-uugali, bago nakiusap sa mga babae na patuloy silang sumama sa kanya. Ngunit, nagulat ang mga babae dahil wala naman silang balak na iwanan si Takuya noong una pa man. Inamin ni Takuya na, simula nang magsimula ang kanilang pagkakaibigan, palagi niyang naramdaman na masyado silang napakabuti para sa kanya. Ngunit gaano man niya subukan, hindi niya lang talaga kayang lumayo sa kanila. Ipinaliwanag niya na gustong-gusto niyang makasama si Ketoko dahil matyaga itong nakikinig sa kanya, kahit wala siyang interes sa mga bagay na kinagigiliwan niya. Sa parehong oras, si Amane, na malamig ang pag-uugali, ay nagiging sobrang ekspresibo tuwing pinag-uusapan niya si Glittermon. Aminado si Takuya na dahil sa maliliit na bagay na ito, nagustuhan niya silang dalawa. Pagkatapos marinig ito, namula sina Ketoko at Amane, bago sabihin kay Takuya na gusto rin nila siya ng sobra. Hindi nagtagal pagkatapos noon, narinig ng tatlo ang pagputok ng mga paputok, at tinanong ni Takuya ang mga babae kung gusto nilang lumabas para panoorin yun. Habang hawak ang kamay niya, sinabi ni Amane at Ketoko, Takuya na gusto lang nilang manatili sa loob ng bahay kasama siya. Nang marinig ito, nangako si Takuya na magiging isang lalaking karapat-dapat sa kanilang dalawa. Ngunit marahan siyang binatukan ni Amane at Ketoko, habang sinasabi nila sa kanya na mahal nila kung paano siya. Sa kabila nito, nagpasya si Takuya na maging mas makhong lalaki, kaya kinabukasan, dumating siya sa eskwelahan na may gel sa buhok. Nagtataka siya kung iisipin ng mga kaklase niya na siya ang bagong Brad Pitt, ngunit pagkatapos ay hindi siya pinansin ng lahat, na labis niyang ikinasama ng loob. Bigla, dumating si Ketoko at sinabi kay Takuya na dapat mas marami siyang ginamit na hair gel, at si Amane. Dinagdag pa niya na napansin niyang medyo nag-iba ang hitsura nito. Dahil dito, umiyak si Takuya sa tuwa, dahil sa wakas ay naintindihan niya na ang mga babae ay siguradong pwedeng maging mabait sa mga otako. Sa tingin mo ba, si Takuya ay isang maswerteng lalaki? Mag-comment ng biscuits kung gusto mong mahalin ang buhay tulad niya. At gaya ng dati i-like at i-subscribe para sa marami pang iba.